umaga sa inyong lahat. Itong, itong panggilid ay nilinis na natin. At ang ginawa natin ay tinanggal natin yung drive piece. Ito yung drive piece. Ang ginawa natin ay nilinis din natin lahat, pati yung drive piece, pati na rin yung tinatawag natin na mga bola. Ito so nililinis natin lahat ng mga kailangan linisin gaya na ito sa drive piece. Ito yung drive piece mga ka-office-mate. Yan, drive piece po ito. Yan. Kailangan lilinisin natin. Sino ba nagkamit dito ng ngayon ba? Hindi. Bago na kaya? Repair kami sa dito. Kasi sa lugar na dito sa loob. Okay, tapos i-ano natin. Sobrang dumi ng ating drive piece. Tsaka isa pa ay madumi rin ang ating ito, tinatawag natin na drive torque. Torque drive pala, baliktad. Torque drive. Yan. Nakita yung dumi. Lagyan na natin ng degreaser. Okay. Tapos linisan din natin itong Dito lang naman yan. linisan din natin. Linisan din natin to, kasi sila may ginagawa sila sa internet. Sabi mo muna. Sige. Lagyan mo dyan. Okay, linisan din natin to. Kasi sobrang dumi. So need natin na cleaning. About this, cleaning din natin tong cup, itong mismong na to. Kasi ito, yan. Ito hindi ko to matanggal. Bakit? Mga ka-office-mate. Ito hindi ko talaga matanggal. Dahil siguro matigas na yung tornilyo niya rito. Kaya hindi matanggal-tanggal. So ang ginagawin natin dito ay ipapaluwag na lang natin sa mekaniko para ito naman ilinisan nila. So ang nililinis natin itong drive piece. Pati na rin yung tinatawag natin na goma. Ito yung tinatawag natin na goma. Yung drive belt, sinasabi nila. Okay. So, sa technical, kailangan marunong kang maglinis ng panggilid. Paano po ba ang technique ng panlinis ng technique? Ang technique po ng paglinis dito, kapag hindi mo matanggal, siksikin mo ng sponge. Ito. Siksikin mo ng sponge. Pero mamaya, ang gagawin natin dyan mamaya, lalagyan natin ng sisiksikin din natin mamaya ng tinatawag natin na liha. Lilihain din to sa loob. Sisikin nyo ng ganito sa loob. Kasi ang tinatawag natin na clutch lining dito, tatluhan po ito. 1, 2, 3. Ngayon ang gagawin mo, bawat pagitan, nalagyan mo nito rito sa loob para malinisan po yung tinatawag natin na edge, yung ilalim nito. Kasi yung edge po nito, yung clutch lining po nito, dumidikit dito once na umikot yung drive piece. So yun nandito, didikit na lang dito para malinis, para dumikit at umikot itong clutch bell, Tawag dito clutch bell, ito drive torque. Ilinisan po natin.
pati dito. Mamaya, meron tayong gagawin. Okay? Linisan lang po natin to. Siguro di na natin masyadong kiklin to kasi medyo hirap tayo sa paglinis niyan. Pero lagay mo lang yun dyan. Ito lang mamaya. Lalagyan natin ng WD-40. 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 WD-40, WD-40. Kasi kinakalawang yung kanyang shafting. Tapos dito naman, dito grasa. Gagrasahan natin ito mamaya. Ito hindi natin ito malilinis kasi total magpapalit naman tayo ng drive paste pagdating ng panahon. Tsaka clutch bell. So hindi ko na ito malilinis. Although try natin try natin. Kasi madumi rin talaga siya. Kung titignan po ninyo. Ayan po. Grabe ang dumi. Sobra-sobra kaya medyo hindi natin mapapansin yan. Pasukan ninyo ng sponge para maikutan niya lahat. Tapos pag nadala mo dito yan, pasukan mo ng sponge. Kasi hindi nga matanggal. Ikutin mo ngayon. Ikutin mo nga sa madala niya yung sponge. Yan. Yan, sa poste. Sabi ko putol sa poste. So ganito malinis na rin po itong ating tinatawag natin clutch bell. No? Kaya pala kapon isang araw ay parang kinakapos ng andar. Marumi na mga kopismith. Dito na rin natin linisin itong clutch bell at saka rin itong mga torque drive. Pag malinis na po ito, ano po natin. So, baging ito, malinis na itong drive paste. Pati itong tatawag natin na lagayan ng bola. Ibabad din natin itong mga bola dito. Itong bola na ito yung ginagamit para iangat ito. No? Although ito kailangan palitin na rin to. Then pati na rin yung slider piece. Ibabad po natin lahat pare-pareho. Lalo na ito. Yan. Ibabad po natin pare-pareho. Para malinisan. Yan. Ito nilinis din natin. Ano? So, ang plano ko rin dito, lagyan din to. Yan. Lagyan din ng degreaser para matanggal po yung tawag natin na dumi dito sa may takip. No? So ito ay ibabad lang po muna natin itong ating tatawag natin mga drive paste. Ito palitin na rin ito kasi meron na rin siyang tatawag natin na kilat-kilat, so kailangan papalitan na rin to. May papakita ko sa inyo kung kailangan na magpalitan ito. Papalitan na talaga ito madumi na mga kopismith. Sobra. Linisan mo. Sige po. Balikan natin to. Buhusan na natin. Mamaya muna. Balawan na natin tong drive paste. Okay, balawan na natin tong drive paste na to. Ano? Nakita nyo, luminis na yung kanyang drive paste. Okay. Degreaser lang po at saka sabon. Surf. Tapos sa pala niya papatong to. Malinis na. Pati ito isa pang drive paste. Kailangan linisin din. Dublog natin sa tubig. Yan. So malinis na siya. Ito yung isa pang drive paste. Yung takip naman niya.
Yung tinatawag na backplate na sinasabi nila, ito yun. Linisan na rin natin. Duglog natin sa tubig. Pati na rin itong mga bola. Yan, yung mga bola, mga grams. Halos mga 11 grams po ito. So, kailangan talaga natin na magpalit din yan. Dahil palitin na rin yung tinatawag natin na mga bola. Although yung dry piece, palitin na rin yan eh. Pati itong tinatawag natin na belt, palitin na rin po yan. Ito, baka papalitan ko rin to. Halos lahat po papalitan na rin. May mga kanto-kanto na eh. Yan. Pero dahil wala pa tayong budget, wala pa tayong magagawa kundi pagtsagaan na lamang yung mga pyesa. Anong lutuin ko para makakain na? Malinis na. Pati yung isang bola, malinis na rin. 4 po yan na bola. Yan, malinis na yung bola. Yung slider. Malinis na rin po, pati na rin yan. Bili ka ng pizza ng Bili ka ng pizza. Isa pang slider piece. Ayos na. Linisin na. Linisin pa ulit. Yan. Yung pinaglinisan mismo ng ibabato natin dito mamaya para luminis. Okay, malis na rin pati yung belt. Okay. Sinama natin nilinis yung belt. Ayun, linisin din natin to. Itong dried piece, kailangan linisin dahil nga nagkaroon ng problema diyan sa sa dito. Ito replace na rin eh. Tingnan ko nga. Hindi pa po mga office mate. Okay pa po. Okay pa po yung drive torque natin. Pwede pa siyang gamitin. Itong drive piece talaga pwede nang palitan yan. Crash lining, tingin ko pwede pa magamit. Magbuhos ulit tayo ng tubig. Kasi medyo yan. Okay. Kaya ako nilinis itong mga office mate kasi para ang pakiramdam ko dito sa takbo ng scooter na ito ay para po siyang kinakapos ng takbo. So, ibig sabihin, madumi po talaga ito. Basahin mo na. Ay, naku, may... Buka na nga muna. Okay, so malinis na to. Pwede na. Kabitan. Okay pa ito. Tapos ito, Ma, anong bibili? linisin natin itong ating takip. Ang bunga sa alam, bibigyan ko eh. Meron ako doon sa tandaan. So, bali malinis na. Hindi ko lang siya masyadong linis kasi talagang madumi na talaga. Ito lang talaga. Saan nakalagay? Yun lang yung cabinet ko si Baba. Yung na malaking pinaka. Goods na po ito. Malinis na. Pati na rin itong mga pyesa. Kailangan na rin niya ipalit. Goods na siya. Malinis na rin siya mga ka-office mate. So wala na tayo ibang gagawin kundi maglagay na lang po tayo ng
padulas dito. Yan. Basta sino po kahit medyo maingay dito sa amin, ano, yung sobrang daming trabaho. Yan, ito, lilinisin nyo yan. So, malinis siya. Kukuha lang tayo ng tinatawag natin na liha. Lilihain natin itong loob nito. Kuha tayo ng liha. May lihain natin. Pasok natin itong liha sa loob. Yan. Sandaan lang to. Yan, sinin mo. Tapon. Maghintay ka. Kaya lang paglinis na ito ay papasok mo sa loob ng clutch belt. Tingnan mo. Kailangan malinis itong edge ng tinatawag natin na clutch belt, kasi ito yung unang-unang dumidikit dun sa clutch lining para maging maayos yung takbo ng iyong scooter. Mukhang ulan pa yata mga kupismate kumulog. Yan. Yan. Yan po ang technique kapag hindi mo mapaklas to, kasi sobrang tigas na eh. Siguro yan lang natin sa mekaniko paano na babaklasin to. Sobrang tigas na nito eh. Ayan. Ito naman sa clutch lining naman. Ayan. Ilusot natin dito kasi ito, yung clutch lining dito kailangan malinis din. Ayan. Lahat po yan papadaanan ng dapat ng liha. Putin nyo para dumaan yung liha dun sa clutch lining. Clutch lining ulit. Ilusot nyo rito sa clutch lining. Pahirapan lang po na isuot, pero the best naman po yan dahil malilinis niya po yung clutch lining. Hindi natin siya malagyan ng kasi hindi natin siya malagyan ng grasa dahil hindi natin mabaklas eh. So ang mangyari nito po ay magsuot na lang tayo ng grass o ng sandpaper dito o ng liha para malinisan po yung edge ng clutch lining. Ayan po. Hindi po siya mabaklas eh. Kaya ganito na lang gawin natin. Ano? Hawakan nyo rito. Yung isang parte ng clutch lining ganyan-ganyan ninyo. Yan. Para malinisan, para magkaroon ng malinis na yung clutch lining. Sunod naman yung ito, yung kabila. Yan. Para malinisan yung clutch lining. Dapat nga ito makapal-kapal para medyo malinisan ba. Bagay dalawa, pas natin itong dalawa. Para
malinisan po yung edge. Kasi sobrang dumi na nga po nito. Pati na rin yung mismong glass lining mismo. Daanan natin ng liha. Ayan. Para malinisan natin. Ito, pwede nyo gawin to, pasukan nyo lang ng liha. Lang yung sunod na glass lining. Tatlo yun eh. Ayan. Pati na rin yun dito. Pasukan natin ng liha. Para malinisan po yung edge ng tinatawag natin na glass lining. Pag ganun pa rin to, pagka kinakapos pa rin to ng takbo, palagi ko glass lining na ito. Yung mga dry piece, papalitan na rin. Kapag itong maganda ang takbo dito, sabihin ko sa inyo mga kapusmate, kung kailangan na bang, kung kailangan ba ng palitan o hindi pa, or gumanda ba takbo. Kailangan malinis. Linisan mo itong glass lining na ito. Ano glass lining? Susuotan nyo lang dito yan kasi meron yung edge dito yan. Yan. Tapos, yung pagitan nila, papadaanan mo ngayon ng liha. So, mukhang nalinis na natin yung glass lining, ano. Lilinisan mo ulit yan. Tapos, babakasin mo na. Then, magbuhos ka ngayon ng tubig muli. Tagal mo na. Another water para dun sa glass lining. Kasi, pinadaan natin sa liha eh. Pinadaan natin sa liha. Patayin ko muna yung gripo masyado. Tapos, buhusan mo ulit ng tubig dahil niliha natin eh. Para lang din yung preno. Alam yung preno, kapag umapa ka ng preno at dumikit yung linya ng brake shoe doon sa drum brake, di ba kakapit? Ito ganun din to. Pag umikot itong drive torque na ito dito sa clutch bell, pati itong bell na to iikot din yan sabay, pati gulong sabay na. Kaya medyo ando rin to mga kapismate, no? May prinsipyo din tong ating piyesa na to. Pag itong clutch bell ay sira, possible na ito ay magkulay ube ang kulay tapos mag-oblong. Kaya need palitan. Pero dahil okay pa naman ito, hindi pa natin to papalitan. Maliban na lang kung mayroong isang set. Palitan mo na ng isang set, no? Ito malinis na rin to. Yan, malinis na yan. Pati na rin yung washer. Malinis na rin po ito. Malinis din to. Yan o, malinis na yan o.
Sobrang dumi niyan kanina mga office mate. Tapos, yung mga bola at slider, yan, malinis na rin po. Bola at slider. May bola rin po dito. Yan. So, bali, anin po sila. Mga 11 grams po yan. Tapos, malinis na rin po itong ating belt. Yan. Malinis na yung belt natin. Ito, although ito, for replace na rin to. Kung makikita nyo mga office mate, may mga kidlat-kidlat na siya. O itatawag natin na may mga guhit-guhit na. Ano? I think, replace na rin po ito. So, pagkatagal ng panahon, kailangan replace na rin. Every 1,000 kilometer. Ano? Yan. So, sa ngayon ay pakinabangan na muna natin lahat ng pyesa. And then, pakinabangan muna lahat ng pyesa and then gamitin muna. No? Kasi wala pa tayong budget sa pagpalit ng pyesa. No? As of now, ang kailangan lang natin magagawa ngayon ay malinisan ang mga pyesang ito. Okay, sige. Balikan ko kayo. Ng grasa ito. Itong Kickstarter, lagyan natin ng grasa. Yan. Yan, lagyan mo ng grasa ng Kickstarter. Then another, pati itong pamaypay, lagyan din natin ng grasa yan. Dahil needs nila na lagyan ng grasa para sa umayos sa mga takbuhan ng ating tatawag natin na Kickstarter, kasi kadalasan itong Kickstarter na ito, importante din to kapag nasiraan ka ng ng starter motor. So lagyan natin ng ng grasa, o kahit ito lang ayan. Kasi dito siya tumidikit ayan. So meron na siyang grasa, okay na yan. Kahit kaunting grasa lang, huwag niyong damihan kasi hindi maganda sa ano po yan, sa Kickstarter. No? Balikan ko po kayo. Slider piece, na ikabit na natin yung slider piece. Ayan yung slider piece. Ayan. Ngayon, ilagay na natin itong mga bola. Ayan, lagyan natin itong mga bola. Ayan. Lagyan mo yung mga bola. So 11 grams to, kaya medyo magaang-gaang lang. No? Plano ko sana itono pa to ng mas para makuha niyo yung talagang top speed, no? Yun plano ko po yun. Ngayon lagay mo ngayon to. O, nahulog. Ito, palitin na rin tong slider piece kasi nga matigas na no? Kaya kailangan ma-replacean natin ng medyo bago para maging rubber naman siya, para hindi ganun kaingay. No? Minsan maingay ito no? Salpak. Yan. Naikabit na natin yung slider piece. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay ikakabit natin itong yan, dito mo ilalagay yan. O, sa banti ka sa ata. Yan. 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 Tapos isasalpak. Pero ito muna ang kakabit natin. Nalaglag pa mga kopismith. Grabe. Ang hirap po palang gumawa nito. Pag-scooter nahuhulog. Nawawala sa dugtong. Salpak. Yan. Okay. Nabuo na natin siya. No? Ang gagawin natin, ito, ang pagkabit pag ganito. Yan. Tapos salpak mo dito. Yan. Kapit mo dito. Then tulak. Yan. Tapos salpak mo na tong drive piece. Ito nga palang spline na ito. Huwag nyo hayaan ito mapanot ito at saka ito. Pag ito napanot,
hindi na sasabay yung drive paste mo. Hindi na to sasabay, no? Kaya ugaliin na dapat hindi makalbo itong drive paste mo at saka itong ngipin na to. Dahil hindi mo possible na matanggal ito, no? Salpak mo na. Yan. Then lagay mo na yung washer. Okay. Yan lang. Alam ko ang washer na nakakabit dito. Yan dito. Ay, di pala. Yan. Salpak mo dito. Yan. Yan. Then, ikapit na yung mga tornilyo. Kaya lang, bago yan lahat, ikapit muna itong goma. O ito, tinatawag natin na drive belt. Paano pa yung gagawin? Ganito. Hirap ah. Hirap maging vlogger. Yan. Yan. Oh. Ngayon, tulak mo na ngayon to. Yan. Tapos, salpak mo ngayon to. Lagay mo yung washer. And then, salpak mo ito. Sikipan mo ngayon. Yan. Kumuha ka ngayon ng ganito. Ito. Yan. White tools ang tawag dyan. Ito, tinatawag natin na white tools. Tapos, kumuha ka ng 17. Yan, 17. Tapos, kumuha ka ngayon ng tinatawag natin na ratchet. Ratchet. Ilagay mo yan dyan. Tapos ito, hanap ka ng posisyon. Dito sa GY6. Yan. Tapos, kaya hanap tayo ng posisyon. Kaya dito, yan, dito po. Yan. Tapos ganyan, ganyan. Kailangan masikip po ito. Pag ito po ay maluwag, hindi maganda ang andar ng scooter ng mga office mate. No? Lang po. Yan. Okay. Sige, balikan ko lang po kayo. Skip nito, kailangan lagyan mo tong ratchet at ikutin mo papunta rito pa counterclockwise pa clockwise po, pa clockwise. Sikipan mo kasi pag dito sinikipan ng gusto kakalag. Okay.
Ay, masikip na to. Masikip natin drive base. Ngayon, nasusunod natin tong kickstarter, no? So, kailangan para may kabit yan, dapat maayos ang pagkakabit ng kickstarter. No? Sige, wait lang po ah. Natin lahat ng laman loob niya ng ating panggilid, no? Nilinis natin kanina, tinakpan ko na lang, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano natin kinabit. Basta ganun lang ginawa natin, lilis natin. Ngayon tingnan nyo, ang ganda ng andar. Oh. Para siyang ano na, oh. Ibig sabihin nito mga office mate, nalinis na yung panggilid, gumanda na ang dami. O, bumilis o. Gumanda pa yung hatak niya mga office mate. Ay yung kickstarter na ikabit na natin kasi DIY siya, ang hirap na kabit niya mga office mate. Pakita sa inyo nasa likod. Ito po. Ito pa po isa. More responsive ang andar ng gulong kasi nalinis na po yung kanyang panggilid. Although may palitin po tayong pyesa dito, so kailangan i-replace. Kailangan magpalit ng drive piece. Slider, pwede nang palitan slider. Yung belt, pwede pa pong gamitin yung belt. Pero sa katagalan po niyan, hindi po pwedeng gamitin na. Kailangan i-replace na rin yung belt. Itong drive torque dito, okay pa yung drive torque. Plus lining okay pa, no? Pwede pang magamit. Yun lang yung nandito. Pati na yung bola papalitan, ano? Pero ngayon gumanda ng andar, nalinis natin yung panggilid, so wala nang problema diyan mga kapismet, ano? So ganun lang ang gagawin natin sa paglinis. Ito nga, pinakita ko sa inyo itong part na to, itong clutch bell. Kanina, hindi natin matanggal, hindi natin maalis. Gumawa na lang tayo ng paraan para malinis yung clutch bell at saka yung clutch lining, no? Magsusuot lang kayo ng liha doon sa pagitan ng clutch lining at saka bell, no? Kasi yung clutch lining yung dumidikit mismo sa bell, no? Susuot yung ganun, tapos ganun ninyo, linisin nyo, ganyan ninyo. Ayan, tapos basahin nyo na ng tubig, yung malinis na po yun. Tapos yung ibang mga edge nung bell, pwede nyo ikot-ikutin para malinis, no? Okay na po siya, no? Although may palitin tayong pyesa, pero as of now, okay na po at magagamit na po ito. Hindi na po mahirap gamitin kasi nalinis na natin yung pyesa sa loob. Kailangan malinis yung panggilid talaga mga kapismit. Lahat ng pyesa rito sa panggilid, drive torque, clutch bell. Kaya yung clutch bell hindi natin matanggal, pero pinakita ko lang sa inyo paano lilinisin, ha? Drive torque, drive piece, belt, lilinisin din. Yun, pati mga bola kasamang lilinisin yan, no? Nilagay rin natin ng na grasa yung para sa kickstarter. So gumagana siya. Tingnan yung kickstarter, medyo okay na rin kickstarter. Ay, kasi siya na po kahit medyo na ano na tayo. Ano? Marinig nyo, medyo okay na siya. Okay po. So, yun, gumagana po. Ulitin natin. Ayun. Dalinis na natin yung kickstarter, no? Balis na rin pati panggilid. So, yun. Pinakita ko lang sa inyo mga kapismit, ano? Pasensya na po kayo at bihira tayo makapag-vlog. Ngayon ay pinakita ko lang sa inyo yung paglinis ng panggilid, ano? Sa drive piece,
Pinakita ko rin sa inyo paano may mga gasgas na. Yung bola, may mga gasgas na rin. Dry belt, may mga counting-counting na parang weight na. Pero pwede pang gamitin. Pero pag basta may karoon lang ako ng budget, papalitan ko rin yun. Pero kahit yung bell, gusto ko na rin palitan lahat-lahat na, sampang gilid. No? Para lang magamit ang buo itong scooter na ito. No? So yun, pinakita ko lang sa inyo mga kapismate. Ano? Salamat sa inyong panonood at salamat din sa inyong pagsuporta sa akin kahit hindi ganun karami kayo. At lubos ako nagpapasalamat. Okay, salamat po sa inyo mga ka-office-mate. Sana'y lagi kayong manood sa akin, Lord, mga ka-office-mate. God bless, ride safe at ingat.